In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us give glory to our God, who is Father, Son, and Holy Spirit, one God, three persons, from whom everything in the world comes, and to whom everything returns. We adore and thank the three divine persons for the mystery of the incarnation and redemption. Because of his love for us, the Father created us and sent us his Son to be our Savior. The Holy Spirit comes to us to make present in the church of every time and place the redemption brought by Christ to humanity. And so, to become less unworthy of these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos ay ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka
sa amin. Ikaw lamang ang banal. Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our head and let us pray. God our Father, who by sending into the world the word of truth and the spirit of sanctification made known to the human race, your wondrous mystery grant us, we pray, that in professing the true faith, we may acknowledge the Trinity of eternal glory and adore your unity, powerful in majesty. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. On the first reading, to the Israelites, God reveals himself as unique and unlike other gods, yet close to his people. In response to this privileged experience of the one God, Moses says, "The people are to be faithful to the Lord and keep his commandments." A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, "Ask now of the days of old, before your time, ever since God created man upon the earth. Ask from one end of the sky to the other, did anything so great ever happen before? Was it ever heard of? Did the people ever hear the voice of God speaking from the midst of fire, as you did and live? Or did any God venture to go and take a nation for himself from the midst of another nation, by testings, by signs and wonders, by war, with strong hand and outstretched arm, and by great terrors, all of which the Lord your God did for you in Egypt, before your very eyes? This is why you must now know and fix in your heart that the Lord is God in the heavens above and on earth below, and that there's no other. You must keep his statutes and commandments that I enjoined on you today, that you and your children after you may prosper, and that you may have long life on the land which the Lord your God is giving you forever." The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed the people the Lord has chosen to be his own. Blessed the people the Lord has chosen to be his own. Upright is the word of the Lord, and all his works are trustworthy. He loves justice and right. Of the kindness of the Lord, the earth is full. Blessed the people the Lord has chosen to be his own. By the word of the Lord, the heavens were made. By the breath of his mouth, all their host. For he spoke, and it was made. He commanded, and it stood forth. Blessed the people the Lord has chosen to be his own. See, the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, to deliver them from death and preserve them in spite of famine. Blessed the people the Lord has chosen to be his own. Our soul waits for the Lord, who is our help and our shield. May your kindness, O Lord, be upon us, who have put our hope in you. Blessed the people the Lord has chosen to be his own. On the second reading, Paul reminds us that the three persons of the Trinity are at work for our salvation. We become God's children and heirs with Christ in the Spirit who inspires us. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, those who are led by the Spirit of God are sons of God.
For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a spirit of adoption, through whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, their heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if only we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. The word of the Lord. Thanks be to God. To the Father, the Son, and the Holy Spirit, to God who is, who was, and who is to come. Alleluia, alleluia, The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw Him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, All power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Gusto ko munang humingi ng paumanhin, ha? Kapag nakikita niyo po akong nagte-text or parang may binabrowse sa cellphone ko while the Mass is going on, huwag niyo pong isipin na mayroon akong ka-text or what, ha? Tungkol po sa sermon yung tinitingnan ko kasi nandun yung kopya ko dun sa cellphone ko. Kaya huwag niyo po masamain yon, ha? Wala po akong ka-text ng kahit sino. Tungkol po yun sa sermon ko. Okay? Minsan, nagre-research ako sa internet. Sinisigurado ko lang yung Bible verse na alam ko, tama ba? Like that. Okay? So, yun lang po yun. Kaya, pero pasensya na. Baka kasi mag-send yun ng wrong example sa iba. Pero yun po ang paliwanag doon. Okay? Welcome po sa Our Lady of La Salette Quasay Parish kung saan ayos lang na umiyak dahil sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa banal na awa ng Diyos upang maging maayos ang lahat. Amen. Kakaibang pagdiriwang mayroon ang ating inang simbahan ngayon hanggang bukas. Dahil ang ipinagdiriwang natin ngayon ay walang masyadong kinalaman sa dakilang mga gawa ng Diyos para sa atin, mga tao. Sa halip, ito ay pagdiriwang na may kinalaman sa Diyos mismo. Bakit kakaibang pagdiriwang ito? Kasi kung mapapansin po ninyo, halos lahat ng pagdiriwang ng ating inang simbahan ay patungkol sa dakilang mga ginawa ng Diyos para sa atin. Halimbawa, Pasko ng pagsilang, Christmas, o di ba? Yan ay patungkol sa ginawa ng Diyos para sa atin nang siya'y magkatawang tao para sa ating kaligtasan. Pasko ng pagkabuhay, Easter.
Tungkol yan sa muling pagkabuhay ni Kristo para bigyan tayo ng bagong buhay. Yung ipinagdiwang natin nung nakaraang linggo, natatandaan ninyo. Pero yung nanalo sa Miss Universe, alam ninyo. Last Sunday, Pentecost. Again, tungkol sa ginawa ng Diyos para sa ating mga tao, ang pagbaba niya, pagbaba ng Espiritu Santo para pabanalin tayo. In fact, kahit na po yung pagdiriwang natin ng kapistahan ng mga santo, ito rin ay patungkol sa dakilang gawa ng Diyos para sa ating mga tao. Bagay na hindi maintindihan ng mga kapatid nating hindi Katoliko. Inaakala nila na ang pinararangalan natin ay yun lamang tao. Wrong! Maliwanag sa ating mga Katoliko na kapag binibigyan natin ng parangal ang mga santo, ang unang-una nating binibigyan ng parangal ay ang Diyos mismo. Sapagkat hindi naman magiging banal ang mga yan kung hindi sila tinulungan ng Diyos na makapangyarihan. Again, kahit ang kapistahan ng mga banal ay patungkol pa rin sa ginawa ng Diyos para sa atin. And so, almost all of our celebrations in the church are about God's saving works. But not today, sapagkat ang ipinagdiriwang natin ngayon ay ang mismong Diyos. Ang Diyos na para sa ating mga Katoliko ay isa, pero may tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. In other words, ang emphasis ng pagdiriwang natin ngayon ay hindi tungkol sa mga ginawa niya, kundi tungkol sa kung sino siyang talaga. Diyos siya. Na kung tutuusin, yun ang mas importante talaga. His very being as God and not just what He is doing. Kasi po pwedeng minsan magparang wala siyang ginagawa para sa atin. And I said parang lang kasi sasabihin nga sa atin ng John 5:17, ang Diyos ay patuloy na gumagawa para sa atin. Kaya parang lang. It's just that sometimes kapag hindi binibigay ng Diyos ang ating mga panalangin and we are experiencing sufferings, yan ang ating peg eh. Wala kang ginagawa. Walang ginagawa ang Diyos. Kahit pa may ginagawa ang Diyos, wala sa atin yon. Basta ang focus natin, may hinihiling tayo, ayaw niyang ibigay. Naghihirap tayo, walang tulong na ibinibigay. Kaya't ang focus natin, God is doing nothing. And so, we begin to doubt His being. Yung pagiging Diyos niya, yung pagiging mapagmahal niya, yung pagiging maawain niya, yung pagiging mabuti niya. Just because for us, He's doing nothing. So nakita nyo na yung danger kapag ang naging emphasis natin about God is on just what He is doing for us and not on His very being as God. Wag naman sanang ganyan. Kamakailan ay mayroon akong nakitang post ng isang mabuting kaibigan. Picture ng bottle ng mineral water sa basurahan na walang laman. Tapos may caption siya na kapag wala ng laman at pakinabang, itatapon na lang. Unfortunately, sang-ayon na rin sa kanya, madalas parang ganyan talaga ang sukatan. Habang may laman ka, habang may ibibigay ka, habang may pakinabang ka, habang may meron ka, aalagaan ka, ikikip ka, pahalagahan ka. Pero kapag wala ka ng pakinabang, wala ka ng laman, hindi ka na nga nakatutulong, ikaw pa ang dapat tulungan, hindi ka na nga nakapagbibigay, ikaw pa ang dapat nabigyan, baka kung pwede lang, itatapon ka na lang. Again, wag naman sanang ganyan. Indeed, pahalagahan natin kung anong meron ng isang tao, ang achievements niya, kung ano ang naibibigay niya, ang mga good works niya, mahalaga ang lahat ng iyan. Pero huwag nating iparamdam sa tao na doon nakabatay ang kanyang halaga. Sapagkat paano kung ang lahat ng iyan ay wala na? Iparamdam natin sa tao na higit pa sa meron siya at ibinibigay niya, ang mahalaga sa atin ay kung sino siya. Kaya nga ngayon, di ba, gustong-gusto nating malaman kung sino ba si Mayor Guo talaga. Bagamat marami na tayong nalalaman kung ano ang meron siya, kung ano ang ginagawa niya, na mayor siya ng Bamban, na laki siya sa farm, na meron siyang sports car, helicopter pa.
Gusto nating malaman sino ba siyang talaga. Sapagkat yun ang mas mahalaga. Unfortunately, hindi na niya maalala your honor. At mukhang hindi na talaga niya inaalala. Yun ang problema. Kung papaanong magkakaproblema rin tayo, kung ang magiging emphasis natin sa Diyos at sa kapwa-tao ay yung what we are doing and not our being. Kung kakalimutan natin o makakalimutan natin ang Diyos natin, ang magulang natin, ang kapatid natin, ang asawa mo, ang anak mo, ang kapwa natin, ang kaibigan natin, dahil halos o parang wala na silang naibibigay para sa atin. In that way, we will reduce one's being to mere doing. Kahit tayo, siguradong ayaw nating mangyari yan sa atin. Na ibatay ng tao ang ating halaga sa ating mga possessions, achievements, o sa kung ano lang ang maibibigay natin sa kanila. Noong ako'y nag-aaral sa seminaryo, nagkaroon ng sons and parents encounter. Dumalo yung nanay ko. Yung tatay ko hindi dumalo. So si mama, doon siya nag-overnight sa aking kwarto. Pero bago kami natulog, nag-iyakan muna kami. Agulgul. And I'm sure maalala niya ito Kasi, tinanong ko siya ng ganito, Ma, bakit mo ako mahal? Tinanong ko yan kasi feeling ko parang mas naging special ako nung magseminaryo ako. Mas inaalala na niya ako, mas inaalagaan na niya ako, mas ipinagluluto niya ako ng paboritong ulam ko. Kapag uuwi ako at kakain, kapag manok ang ulam, yung hita agad ang sa akin, nasa plato ko na. At proud na proud siya dahil nagpapari ako. Kaya't ang tanong ko sa kanya, Ma, bakit mo ako mahal? Umiyak na. At ang sagot niya, dahil anak kita, hindi dahil nagpapari ka. Ganon sana. Sapagkat mawawala at mawawala, ano man ang meron tayo, kaya napakadelikado kung doon natin ibabatay ang halaga ng ating pagkatao at ng ating kapwa-tao. Yung post kanina, ng may caption na pag wala ng laman at pakinabang, itatapon na lang. Ang nag-post noon ay isang dating pare. Kaya yung post niya hits me. Lalo pat alam ko, naisip ko, palagay ko, bagamat hindi nagbago sa kanya yung pamilya niya, kaya blessed siya, alam ko na meron siya mga dating kaibigan na lagi nakasuporta sa kanya, pero ngayon ay wala na. Kaya it hit me. Sabi ko, ngayon well-loved ako. Wala naman akong balak na lumabas. Honestly. Pero ang tanong ay, papaano kung hindi ako si Father Fidel? At papaano kung matanda na ako? Papaano kung wala nang sense yung mga sinasabi ko? Mahalaga pa rin kaya ako? Buti na lang at meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Sa banal na kasulatan, kung mapapansin po ninyo, kahit na sinasabi sa atin ng Panginoon na gumawa tayo ng mabuti, ang pinakauna niyang sinasabi sa atin ay yung being natin at hindi yung in-expect niya na gawin natin. Yung being natin as His children na sinasabi sa ating second reading. Yun lagi ang emphasis. Upang wag nating akalaing mahal niya tayo dahil lamang tayo nagpapakabuting tao. Romans 5:8, God proved His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So hindi pa tayo nagpapakabuti, mahal na niya tayo. Romans 3:23, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. So kahit ano pang dami ang gawin nating mabuti, we'll fall short, will never be enough for us to merit God's love. And so that simply means that who you are is far more important to God than what you can ever accomplish in life. No wonder sa ating first reading ay parang sinasabi ni Moises patungkol sa ating Diyos, saan tayo makakahanap ng ganyang Diyos? Wala nang ibang Diyos na ganyan. Yan lang ang Diyos na magbibigay ng mas halaga, mas iba yung halaga sa atin bilang mga anak niya kesa sa mga mabubuti na po pwede nating gawin para sa Kanya. Because after all, hindi naman tayo laging mabuti. Kamakailan may
patay na minisahan ako dito. Merong isang ayaw tumayo, ayaw lumuhod. Nakaupo lang, naka-D4 pa, parang nagte-text pa. All throughout, pinagtitiisan ko. Huwag kang magagalit, huwag kang magagalit, huwag kang magagalit. Kung kailang huli na, final prayer na, post-communion prayer, magsitayo tayo, ayaw tumayo. Tayo! Sabi ko, Lord, sorry. Isang oras ako nakapagtiis kung kailang huli. Hindi ko pa napanatili ang aking pagiging mabuti. So di ba ganun tayo eh. Hindi tayo laging mabuti. Pero yung pagiging anak natin ng Diyos, laging mananatili. Kaya sana, maging ganito rin tayo sa Kanya. Even though as if sometimes we feel God is doing nothing. Again, because we are experiencing sufferings. Again, because hindi niya binibigay ang ating mga hinihiling sa panalangin. Sana, maniwala pa rin tayo na Diyos siya, na mapagmahal siya, na makapangyarihan siya, na maawain siya, na mabait siya. Sa basketball, merong expression yung mga coaches na tinatawag na once a shooter, always a shooter. Ibig sabihin nun ganito, sino ba yung shooter? Huwag si Stephen Curry, kasi nasa Boracay na siya. Nagbabakasyon eh. Sinong shooter? Sino ngayon? Irving. Sino pa? Luka. Nakakita niyo yung winning shot ni Luka? Nakakaloka? Kapag yan, may mga missed shots. Hindi pumasok. Kahit pa 5 beses yan, hindi pumapasok yung mga shoots. Sabihin ng coach, once a shooter, always a shooter. Ipapasok pa rin niya yan. Ibababad pa rin niya yan. Kasi makakashoot at makakashoot pa rin yan. Brothers and sisters, God will always be God. Tandaan natin yan. Kahit na minsan, nami-miss natin siya, kahit na minsan parang nagmi-miss siya, naniwala ka Diyos siya. Bigyan mo siya ng tsansa. Kapit lang. Kang mawawala ng pananampalataya. Patutunayan niya sa'yo, Diyos siya. Mapagmahal siya. Mahal ka niya. Ito sana ang ating iganti sa Kanya. Sapagkat marami naman ding pagkakataon na dapat siya ay tumalikod na, pero mahal ka pa rin niya. Sana itong isukli natin sa Kanya. After all, ito yung very being natin. Tayo'y mga anak niya. Siya ay ating Ama. Hindi siya nagbabago sa atin. Huwag din sana tayo magbago sa Kanya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na at patawad. Dahil may mga pagkakataon na pinagdududahan ko ang presensya mo, ang pagiging Diyos mo, ang kapangyarihan mo at ang pagmamahal mo sa akin. Kung bakit
May mga pagkakataong ikaw ang sinisisi ko sa mga pangit na nangyayari sa buhay ko, gayong alam kong ayaw mo rin naman ito. Bakit kita sinisisi sa pagkakamali ng iba, sa kasama ng iba? Oo, may magagawa ka at alam kong may ginagawa ka. Feeling ko lang wala, pero mayroon sapagkat hindi ka nagbabago ang aking Panginoon. Panginoon, pasensya na, patawad at tulungan mo ko na panghawakan ito mula ngayon. Hindi ka nagbabago. Hallelujah! Kahit napapagod na ako, kahit nahihirapan na ako, kahit nasasaktan ako. Katulad ni Job, nung mawala halos ang lahat sa kanya, sumampalataya pa rin sa iyo. Katulad ng 3 Hebreo na bago ihulog sa pugon, ang sabi nila, kahit hindi mo sila iligtas, mananampalataya pa rin sila. Tulungan mo kung maging ganun din ang pananampalataya ko sa iyo, Panginoon. Ito ang gusto ko, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Lord, help my unbelief. Tulungan mo ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. God will always be God. He will always be on His throne. Hindi kailanman mangyayari kahit isang segundo na maalis siya sa kanyang trono. He will always be in control. Tandaan mo yon. Kahit na may mga pagkakataong parang out of control na ang lahat, parang wala ng pag-asa, again, parang lang. Kasi ang totoo, hindi ganyan. Hindi nagbabago ang Diyos. Tandaan mo yan. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the 3rd day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Please be seated. Offertory. Aming alay
sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctify by the invocation of your name, we pray, O Lord our God, this oblation of our service, and by it make of us an eternal offering to you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For with your only begotten Son and the Holy Spirit, you are one God, one Lord, not in the unity of a single person, but in a trinity of one substance. For what you have revealed to us of your glory, we believe equally of your Son and of the Holy Spirit, so that in the confessing of the true and eternal Godhead, you might be adored in what is proper to each person, their unity in substance and their equality in majesty. For this is praised by angels and archangels, cherubim, too, and seraphim, who never cease to cry out each day, as with one voice they acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, We proclaim your death, death, O Lord, O Lord, until you come come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads, and in silence we pray for our departed loved ones. Have mercy on them and on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of La Salette, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus,
the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. It's the body and blood of Christ. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababati? Uktong na anak, hindi niya ipinagkait. Nalaok sa mundo, nagdusa at lumanas ng libong sakit. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Ama, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit mayaman ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit mayaman ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong
sa'kin. Let us pray. May receiving these sacraments, O Lord our God, bring us health of body and soul as we confess your eternal Holy Trinity and undivided unity through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, King of mercy, world. We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa mga nagpapadala pa rin sa our GCash and bank account, sa mga sumusuporta sa ating alkansya, sa souvenir shop, 3 Nails in a Crown, at sa pag-share ng ating mga reflections and videos kahit napanood nyo na po. Maganda pong sineshare nyo po. O kahit na hindi nyo panoorin, basta i-play nyo lang. Nakatulong na po kayo nun. Ngayon po, ang pinag-iipunan po natin ay ang pagpapagawa ng mga chapels. Okay? Yan po ang isa sa... yan ang pinaka-project na po natin. Matatapos na po naman tayo. Nasa last phase na ito, nakita nyo sa itaas. Pag nagdugtong yan, tapos yung garden sa labas, yun na lang po eh. Yan na po ang pinag-iipunan natin, yung pagpapagawa ng mga chapels. Salamat po. Thank you. The Lord be with you. And with your And may spirit. God bless you and our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Maraming salamat din po. Oh wait, sorry. Maupo muna po tayo. May alayan po tayo ng Sorry, I forgot. Alayan po ng kay Mama Mary ng flowers. Thank you. Sorry. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen, Birheng salamat sa pag-ibig
gising, napalusog, namulaklak, nanumbalik. Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa talinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay. Aming inialay ang pag-ibig na walang Nazaret. Salamat sa pag-ibig, ang bayan sa iyong bisig, napalusog, namulaklak, nanumbalik. At sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birin kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa talinis sa'yo hanggang langit. Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang ang
Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules Filii Evae, a te susperamus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle, ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancte Dei Genitrix, Ut dignificamur promissionibus Christi. oremus omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosa Virginis Matrice Maria corpus et anima, o dignum Filii Tubi habitaculum efficiem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione amistadibus manis et amor perpetua liberemur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magni et semper nobiscum. Amen. Palakpakan muli natin ang mahal na ina. Salamat po sa inyo.